Bago ko ikwento ang nangyari sa akin sa Cavite, may isang lumang pamahiin na matagal ko nang naririnig sa mga matatanda sa probinsya. Kapag may narinig kang bulong, iyak o kaluskos sa ilalim ng inidoro, huwag mong papansinin dahil ang tinatawag mo raw, hindi multo, kundi kaluluwang nakulong sa mismong ilalim ng bahay. At ang pinakakinatatakutan nilang kasabihan, kapag bumara ang inidoro matapos mong makarinig ng iyak, ibig sabihin, hindi na siya nag-iisa sa ilalim. Hindi ko yung pinaniwalaan noon hanggang sa nangyari sa akin. Ang hindi ko inakalang pamahiin, tahimik ang buhay sa probinsya, yan ang sabi nila. Kaya noong nakakita ako ng murang lupa at bahay sa Cavite, hindi na ako nagdalawang isip. Perfect para sa bagong simula. Pero ngayon ko lang naiintindihan na hindi lahat ng tahimik ay payapa. Minsan, tahimik dahil may tinatago. Ako si Luna at ito ang kwento ko. Pagdating ko, maaliwalas ang paligid. Malayo sa kalsada, maraming puno. Presko ang hangin. Pero may isang parte ng bahay na hindi ko gusto. Ang CR. Sa unang gabi ko pa lang, napansin kong may kakaibang parang humihigop ng lamig sa loob. Pero hindi ko pinansin. Hanggang sa unang beses akong nag-CR pag-upo ko, may naririnig akong mahinang boses, bulong. Malungkot. Tulungan mo ako. Natigilan ako, napalingon, pero walang tao. Paglabas ko, normal naman ang paligid. Kinabukasan, ganun ulit. At habang tumatagal, may nadadagdag. Umiiyak. Yung iyak na parang pinipigil. Iyak na puno ng takot. Tuwing mag-CCR lang ako. Kapag ako lang mag-isa, isang hapon, napansin kong hindi na bumababa ang tubig sa inidoro. Kahit ilang flush ang gawin ko, Ay nako, sabi ko. barado na agad? Nag-search ako online ng tuberos, may nakita akong legit na service. Tinawagan ko. Kinabukasan, dumating ang lalaki, si Mang Lando. Pagpasok pa lang niya sa banyo, napakunot ang noo niya. Ma'am, patagal na po bang hindi nagagalaw itong bahay? Sabi po ng seller, maraming taon na hindi tinitirhan. Tumango siya, pero halatang may duda. Ma'am, hindi ito normal na bara. Kailangan po natin ipasipsip ang septic tank. Hindi ako sanay sa ganitong problema, kaya pumayag ako. Pagdating ng truck, sinimulan nila agad ang trabaho. At nang sumipsip ang makina, bigla silang napatigil. Boss, teka lang, may bumabara. Sinukbit nila ang ilaw, sabay silip sa loob, at doon na nagsigawan ng mga tao. Tao, may tao sa loob. Nanginginig ako habang lumalapit. Dahan-dahan nilang inilabas ang laman ng septic tank. At doon ko nakita isang bangkay ng babae. May mga kasamang gamit. Lumang wallet, ID, cellphone na basag, pulang panyo, at isang maliit na cooking apron. Nabasa ko ang pangalan sa ID. Marites Aldamar, asawa ng dating may-ari ng bahay. Napaupo ako. Hindi lang dahil sa gulat, kundi dahil sa amoy, sa eksena, sa kabigatan. Agad akong tumawag sa pulis. Dumating ang mga pulis nang inimbestigahan ng septic tank, ang paligid, pati na ang mga kapitbahay. Dito ko nalaman ang totoo. Ayon sa report, ang bahay na binili ko ay pag-aari ng mag-asawang Ramon at Marites Aldamar. Tahimik na pamilya, walang anak, walang bisita. Pero isang araw, nawala si Marites. At ang sabi ng asawa niya sa mga tao, umalis siya. Nagtrabaho sa Maynila. Walang nagtanong, walang nagduda, walang naghinala. Pero ngayon, heto ang katotohanan. Hindi umalis si Marites. Nandoon lang siya sa ilalim ng bahay. Sa septic tank. Sa mismong inuupuan ko araw-araw. Hindi ko napigilang umiyak. Paano siya pinatay? Lumabas ang forensic result. May mga bakas ng tali sa pulsuhan. May basag na bungo dahil sa matigas na hampas. At ayon sa posisyon ng katawan, buhay pa siya nang itinulak at itinapon sa septic tank. Pinatay siya ng mabagal at ipinagpatuloy ang paghuhukay sa ibabaw ng septic tank para burahin ang bakas. Nasaan na ang asawa? Ang tanong ng lahat, nasaan si Ramon? Ayon sa kapitbahay,
Ilang araw matapos, mawala si Marites. Umalis si Ramon, dala ang isang malaking bag. Hindi na muling bumalik. Walang record na lumabas ng bansa. Walang bagong trabaho. Walang kamag-anak. Parang nag-evaporate. Pero ito ang pinakakinilabutan ako. Isang matandang kapitbahay ang lumapit sa akin. Nak, hindi nawawala si Ramon. Babalik yun at ikaw ang unang makakarinig kapag nandyan na siya. Bakit po ako? At ang sagot niya, Ikaw kasi ang nakarinig sa babae. At pag may nakakarinig kay Marites, ibig sabihin, hinahanap na ni Ramon ang susunod.